So, Amen. ano natin na James, brother, Mike, basahin mo na yung sa James. Ang ganda yung Okay sa po. James. James 1. Ito po sabi sa Tagalog, Aklat ni Santiago, Kabanatang 1, Talatang 12. Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng Kanyang salita. Hanggang ano yun? Anong, Hanggang, brother John? hanggang ilan po? Ha? Hanggang ilan? Hindi yun eh. Simula natin. Sa 9 ka, di ba? Sa 9? Hanggang Ah, 18 yun eh. Simula mo. nagsimula po ako sa Ano, 12. sige, tama na yun. Okay na yung 12 kasi mataas na rin yun eh. Hanggang 18. Opo. Okay, tutuloy ko po hanggang 18. Tapos sabi rito sa 13, kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos dahil hindi maaring matukso ang Diyos sa kasamaan at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. 14, natutokso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. 15, at kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Kaya huwag kayo magpadaya, mga minamahal kong kapatid. Lahat ng mabuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. 18, ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak niya sa pamamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. So, anong nakita natin doon mga kapatid? Amen. Hmm. Brother Mike, Yun po, yun po. ano mo? Yun po, sa 12 po yung sinabing mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan. Anong subject Yun natin? yung Ano po, yan? Ang pinag-uusapan natin dito? Anong pinag-uusapan ng ni James? Ang tukso. tukso. Oo, 'di ba? Ang tukso. Ano ba yung tukso? Ano ba yung tukso? Para ano? Bakit tinutukso tayo? Para ano? Para magalit, para Mm. magkasala, para malulun sa bisyo. Alam nyo, minsan ano ba yung weakness natin? Ganun yun eh. May mga weakness tayo. Ano ba yung weakness natin? Yan Yun ang, yung ano eh. Opo. brother Yun Mike. yung strategy ni Satan sa atin eh. Sabi gano'n Lagi, um, lagi tayo niyang saan ba pinapainan. tayo nasisilaw? Saan ba tayo Oo. nasisilaw? Parang ganun yun eh, no? Opo. Oo. Ano ba? Anong palagay mo, brother John? Anong naka... Yan, Ha? so, ano, temptation yan, temptation. Oh, temptation sa Tagalog. Tama, Oo, tukso ba? Di ba? Tukso? temptation Tukso. yan. Hmm. Ang concept doon ay that is from the devil. Hmm. When God has a plan, the devil has a plan. Ang plano ng Mm. devil, tukso yun ang mga servant of God Pero para hindi makapagpatuloy. brother John, ano ba yung natin, nung sabi diyan ni, ano ba yung tukso? Galing ba sa Diyos yan? O Diyos bang may yan? Sa ano po yan? Sa demonyo po yan. Oo. Oo. Kay Satanas. Tapos, Mm. Minsan yung tukso ay maganda ang anyo.
Pero ang intention ay ilayo ka sa Diyos. Oo, tama. Yun ang ano doon. Um, Sino pa? Brother, Tiope. Saan ba tayo Malinaw naman doon natutoksa? Ha? sa talatang 13, malinaw naman ang sinasabi na ang Mm. Diyos ay hindi nanunukso at Mm. wala siyang tinutuksong sino man. So, Mm. ang tukso ay palaging nanggaling kay Satan yan, hindi yan nagmula sa Diyos. Inaalaw lang ng Panginoon for a purpose. Alam nyo, may nakikita ko yung yung salitang yung sa English, yung tempted. Mm. Sa Bible, God tempted who? Merong sinabi doon eh. Ang gamit doon kay Abraham, tempted eh. Oo. Tested saka tempted. Pero ang ibig sabihin nun, sinukat ang kanyang pananampalataya. Hindi iba yung paggamit na temptation no? Ibang paggamit, hindi yun hindi yung meaning para ano ba yung brother June? Yung tukso, Pastor, yung evil, hindi inaalaw ng Diyos. Binabiolate niya ang Diyos. Oo. Ang trials, inaalaw ng Diyos. Pero Oo. yung tukso, binabiolate ang Diyos. So dalawang Hindi inaalaw ng palagay ko mali yung pagkakaintindi ng iba no kasi yung trial iba yung trial sa temptation. Yes. Ang trial test, yun ang Testing. ginagamit kay Abraham. Yun So ang yung ginawa. tukso, yung womanizing, hindi inaalaw ng Diyos, ibinabiolate niya ang Diyos. Kasi bawal yung adultery. Ano bang pag sinabing tukso kasi iba-iba tayo eh. Tayo natutukso sa ating mga nakikita, napipil sa pangangailangan. Ano pa Yeah. palagay nyo? Pangangailangan ng bulsa, ang kaya tao nagnanakaw. Ang iba na dinadaan sa sugal, lalong bumabaon sa utang. Ganun yan di ba? So yung Mm. marami tayong tukso na hindi dapat tayo bumagsak kaso mayroong akong kilala pagdating sa sugal talagang hindi na maano yung Awat-awat. sweldo niya ginagamit niya. Hindi na mapigilan. Oo. Parang addict na. Oo. Ay yun ang isang diyan eh. Ewan ko kung narinig nyo na yung casino. Yung casino, maraming Pilipino na pumupunta ng casino. Alam mo bakit napupunta sila doon, natutokso sila? Kasi nga yung sound, yung naririnig nila, ang ganda ng tinig, yung parang yung kahit sa game, 'di ba, sa game, pag nanalo ka, may tinig na parang gustong-gusto mong marinig. Tapos yung pag nakikita mo yung biglang nag-iilaw-ilaw ganun, dumadaming ilaw, nako. Yun ang isa sa mga tukso tapos yung pag nananalo, 'di ba? Pag nananalo sa baraha o ano mang mga bagay kasi yun ay sa mga tukso. I think yung tukso is a choice eh. Yes. Pili natin, tama ba yun? Pagpili, no? Oo, Tama. pinili mong matukso ka, so yun ang nakakalungkot. Alam mo ba, kahit sa mga pagkain natin, kaya bakit tayo tumataba? Bakit ako tumataba? Pag nakikita ko yung mga cake na matatamis, gusto kong bumili. Yung Malis na may ako sila. bahay ko nga, tsaka yung hipag ko, pag bili ng mga yung tiramisu, yung cake. Doon sa labas, para maliwanag. Tama ba yun? Ha? Pero sila, Brother Jun, medyo slim eh. Si Brother Mike, slim, oh. Nag-digita. Nagdidieta. Uy, ano magdi-dieta? Ay di wala na pagka nag-dieta ka pa. Sa next meeting natin, Brother Jun, i-ano mo yung update sa yung place na pwede nating pagdarausan. Oo, okay. Magpadala ka ng picture. Mukhang maganda sa Laguna eh. Malamig dyan sa Laguna? Sa Batis ng Lili. Depende po.
Depende. Depende. Depende sa Bandang akin. Lulu. Maraming maganda doon, bandang Lulu. Anong gagawin? Meeting daw. Meeting. Ito ganito gagawin natin. Pero live. Kaya lang Forum. tulungan nyo Forum. ako. Magpo-form tayo ng ng mga lesson natin. Isa doon sa lesson natin ay yung yung i-develop natin yung one Lord, one faith, Pinuntahan natin ni Jan. one baptism. I-develop natin yung lesson na yun. Depende. Kasi Pwede yun pag kumbaga sa kindergarten, pag sabing one Lord, alam natin Jesus Christ, kindergarten yun eh. Pero pag sinabi mong na tayo, medyo mature, si Jesus Christ ay Lord na ang buhay natin, siya ay anak ng Diyos, Diyos. Ano na yun, Yes, correct. pang maturity na yun, alam mo na yun. At saka si Jesus ang pangalan niya, wala na ibang pangalan. Nakuha niyo ba yung yung kailan kasi pag may nagtanong ang anong natin no mga basic lang 'di ba? Brother Mike, sino ba si Jesus? Si Jesus namatay doon sa krus. Basic 'yun, 'di ba? Gusto mo tapos Elementary na. 'yun, teaching. Pero pag sinabi mo ng yung maturity na tayo, May oh, tapos. bibigyan kayo ng example yung Bible. Yung may tanong dito no? Ang Biblia Okay ba na. ay inspired? Inspired ba ano ba 'yan? Kinasihan ba yung Biblia? Ah? Ah? Yes po. Yes, kasi isa 'yan sa mga pwede natin mapag-usapan eh. Kasi diyan natin ibabase pero ang ating sagot dapat diyan depende sa translation, Yes. 'di ba? Nakuha mo ba? Nakuha niyo ba? Kasi minsan sa akin lang ang napapansin ko pag yung ang Biblia ay translation mga bago na, delikado na yung mga bagong translation. Napansin niyo ba? Katulad yung yung Biblia natin nung 1905, medyo mapapagkatiwalaan mo. Hindi perpekto 'yun, pero mapagkakatiwalaan mo kasi yung mga bagong translation ngayon. Mapag-aralan natin ano bang pagkakaiba ng NIV, ano bang pagkakaiba ng King James Version, ano ba yung New Standard Version. Kasi ang diyan kaya pag sinabi natin ang Biblia ba ay inspired, ang sagot natin depende sa translation, mga kapatid. Tama ba 'yon? Ha? Brother John, depende sa translation kasi may nga translation na lalo pa ngayon Mayroong may bagong translation ngayon sa oo. Acts 2:38. Oh. Ang King James, Mhm. repent and be baptized in the Mhm. name of Jesus Christ. Ang modern, repent and be converted. Oo. Ang original nun, baptizo Oo, Hindi tama. naman conversion na Oo. soteria. So, Binago na yung dahil ayaw nila yung bautismo. kaya tama, Brother John. So, hindi porke Biblia, depende sa translation. Kasi ang doon, ang Oo. inspired doon, yung original text eh. Scripture. Inaalis. Di ba sa 1 John 5:9, search the scriptures. Hindi sinabing search sa Bible's translation. Yung scripture noon, katulad yung Dead Sea Scrolls. Yun ay talagang pure pa yun. Yung mga Dead Sea Scroll na 100 years, hindi napalitan yun eh. Nandun yung Yung Book of mga Isaiah, nandun yung Old Testament. New Testament. So kaya tayo minsan maturity na tayo ngayong matured na tayo ngayon kasi nga sa atin hindi lahat ng Jesus ay meaning Jesu Kristo kasi may Jesus na tao lamang. 'Di ba? Nakuha nyo, tayo medyo matured ng yung pag-iisip natin. Hindi porke pangalang Jesus ay yon si Kristo na yon. Kailangan sino ba si Kristo? Tao o nagkatawang tao o Diyos na nagkatawang tao? So pasok tayo sa maturity, sa basic. Hindi lahat ng Biblia ay kinasihan. Depende sa translation. Kasi katulad yung magandang balita, ang pangit nun. Alam mo yung original sa ano bang pagkakaiba ng magandang balita sa mabuting balita? Ha?
Anong pagkakaiba nun? Brother Mike, palagay mo? Siguro sa akin po, pag sinabing maganda, parang appearance. Appearance, tama, tama, maganda. Ah, Yung mabuti, ha? mabuti. Yan yung Talagang ano yun, kaloob. pure, pure. Mm, yung Anong kalooban. pagkakaiba ng, halimbawa sabi natin si Brother June, Sister Juliet ay mabuting magulang, ha? Mm. Kesa sa maganda o mabait na magulang. Anong pagkakaiba ng mabait, mabuti, maganda, mabuti? Anong pagkakaiba nun? Kasi pag yung mabait ka, lahat ibibigay mo kahit mali eh. 'Di ba? Ay, ang gandang magulang nito. Nadadala tayo sa bola. Pero yung mabuting magulang, hindi ibibigay mo sa anak. Halimbawa, alam mo na yung kutsilyo, ipapalaro mo sa bata. Hindi po pwede yun. 'Di ba? Kasi yung maganda maraming pinalitan doon eh. Unang-una sa ating question yung salitang Diyos pinalitan nila ng Yahweh. Wala namang Yahweh sa original text na yun, 'di ba? So hindi lahat ng translation kinasihan. Tama ba 'yon, Brother Tiope or Brother Puntinares? Tama, tama. Mm. Ano pa nga na Ililigaw yan? ka ng ibang salin eh. Ha? Ililigaw ka ng ibang salin. Oo. Tsaka dun sa sinabi ni Brother June na yung ano, yung repent and be baptized, ano, nilagay be converted eh. Ay yung iba nga translation nun, repent and be baptized, 'di ba? Hindi, Hindi hindi na baptize, baptize baptist. na. 'Di 'di ba? Yan ang hindi ano doon. Tsaka meron pa yung ano, yung may mga salita pa diyan na ano, yung tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Alam niyo yung China nagta-translate sila ng Bible. Sa China tinranslate na yon na yung ano yung 'di ba yung sabi ni Jesus yung na-quote niya sa adultery na babae, sinong may walang kasalanan ay siyang unang bumato. Natatandaan niyo 'yon? Ha? Yes, sir. Oo. Yung China adulterous woman. tinranslate na ang tinranslate na sabi daw ni Jesus doon sa translation, ako rin ay makasalanan. Sipin niyo. Mm. Ako rin ay makasalanan kaya hindi ko siya iaanohin ng bato. So, ibig sabihin, yun ano yun pag-corruption ng Bible yun eh. Kaya hindi lahat ng Biblia ay, ah, ano, Pinastil. oo, inspired or kinasihan ng Diyos. So, babasa kayo ng Biblia, kailangan magbasa kayo ng Biblia. Ha? Okay ba? Ang ang Kahit isa sa mga ang isa sa mga pinaka-worst na translation na nabasa ko yung sa Catholic eh. bakit? May translation na yung Matthew 16:18 ang nakalagay ganito eh. You are Peter and upon this rock I will build the Catholic Church. No. Wow. Napakatindi na nun. Catholic Church mismo ang nakalagay. Oh. Grabe na yun. No. Ano yun kasi for ano nila yun para May sa dagdag mga na, may dagdag miyembro yun bawas na. Oo. Para nang kumilik, may dagdag Mm. bawas. Mm. Tsaka ano, ang isa pa diyan kasi based sa tradition hindi naman based sa translation Tradition nila Oo. Pero ang isang pinakamaganda diyan, yung dapat hindi mapalitan, yung ano, ano tong anong salita na ano, I am the way, Jesus Christ, 'di ba? Dapat yan hindi mapalitan Ako ang daan, sabi ni Jesus, ang katotohanan at ang buhay. Pag yan ay napalitan lalong hindi inspired 'yon, 'di ba? Pinapalitan nila may translation na ano Oo. Kaya tsaka pag nilagyan na nila ng apocrypha, hindi naman kasama 'yun 'Di ba? Na-corrupt na. Tama, Brother June? Nagbasa ka Hindi na ba na. ng apocrypha? Mayroon, hindi na siya canonized. Mhm. Hindi Mm. siya canonized. Mm. So ngayon, ang balik tayo sa ating lesson. But anyway, yun ang magiging ano natin. Tulungan nyo ako na mag-gather ng materials, Brother June, Brother Tiope,
Brother Puntinares. Isasama natin, magpo-produce tayo, Brother Mike. Magpo-produce Yes. tayo ng lesson towards Kasi kaya yung nakita niyo yung title natin, Jesus Remastered. Alam mo yung remastered? Pinag-aralan uli natin, deeply remastered. Talagang para pa tayong Liksik. Brother John, daig pa yung doctoral niyan eh. Tama ba yan? Yan, Daig pa yung doktor ng mga doktor na yun. Oo, remastered na eh. Tatawagin na yan, Dr. June, Dr. Tiope, o Dr. Mike, Dr. Puntinares, or Dr. Stephanie, or Dr. Joselito, Tagle, di ba? Dr. Nora. Ganun tayo eh. Pero sa Panginoon lang natin yun. Huwag naman natin gagawing title. Yan ang isa doon. So ngayon, ang balik tayo sa lesson, Brother Mike. Anong Yes. palagay mo na isa sa nakita mo diyan tungkol do sa James 1? Step, tingnan niyo yung James 1. Ang James 1, yan ang isa sa lesson natin na dapat nating anuhin eh. James 1, Santiago 1, 12 to tungkol sa sa mga tukso kasi alam nyo, lahat naman tayo bumabagsak sa tukso eh. Di ba? Katulad nun, yung anong pagkakaiba ng yung nangupit ng pera sa nagnakaw ng malaking pera? Anong pagkakaiba nun? Parehas pa rin magnanakaw. Pareho din, di ba? Maliit. Boss. Kumbaga sa yung parang yung sabi nga yung umiinom anong tawag doon sa palakang maliit at palakang malaki? Gamit niya ng mga lasinggero. Palakarin kasi paikot daw eh. 'Di ba? Pareho lang eh. Yung maliit na kasalanan at saka kasi ganito yan eh. Alam nyo, mas matindi pa nga yung yung maliit na kasalanan. Alam mo bakit mas yung matindi pa yung maliit na kasalanan? Ganito yan eh. Kasi yung mga nangungupit hindi nagsisisi. Laging ginagawa. Yung magnanakaw na halimbawa yung nagnakaw ng malaki tapos nahuli, nagbabago na. Yung mga Mabilis mga maliit na kasalanan, paulit-ulit na ginagawa, di ba? Hindi hidden. nagsisisi. Di ba? Alin ang Tawag sa law parehas yun, lang eh. receivables. Tama ba yun? Receivables ang tawag sa law. Ano, Lagi ang ulit pa ulit. Brother Mike? Brother June? Receivables ang tawag nun sa mga kriminal. Paulit-ulit. Paulit-ulit? Hindi, yung hindi nahuhuli. Kasi pakupit-kupit lang eh. Alam mo, meron kang Hidden. anak. Saan ka nagagalit? Alam mo, yung anak mo, kumukupit sa'yo ng papiso-piso lang. Pero araw-araw naman. Tapos may anak mo nang kumuha ng 1,000. Kanino ka mas galit? Dun sa Kumuha ng 1,000. Sa 1,000. Pero yung piso-piso na araw-araw, hindi mo napansin, umabot ng 1 year, more than 1,000 yon. Hidden kasi. At saka hindi nagsisisi yun. Yung 1,000 pesos na nangupit, pag pinalo mo, inano mo, hindi uulitin yun eh. So kaya yung minsan, yung maliit na kasalanan, hindi napapatawad eh. Kaya sabi, repent and be baptized pagdating sa repentance, hindi nakasama yung mga maliliit na kasalanan eh. Napansin nyo ba? Kaya tayo natutukso, kaya tanungin natin, ano ba yung minsan kaya tayo natutukso dahil sa pangangailangan, kaya tayo natutukso dahil sa gusto natin. Di ba sabi, Brother Mike, ano sabi diyan? Tungkol sa hindi tayo tinutukso ng Diyos, kundi natutukso tayo dahil sa ginusto. Kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. Pagnanasa. Anong pagnanasa natin? Kasi maraming bagay yan eh. Pwedeng pagkain, pwedeng pagkain, pwedeng inumin, alcohol.
Alam mo, nakakalungkot lang diyan eh. Ang nakaka-addict ay hindi naman pagkain, hindi naman inumin. Ano 'yon? Smoking. 'Di ba? Ano yung hindi pagkain, hindi tubig, pero naa-addict tayo. Ha? Ano 'yon? Mga drugs, 'di Yung ba? pag, Oo. Cellphone. Cellphone din, aba talaga no. No? Lalo na yung mga kabataan ngayon sa generation ngayon, ang kanilang cellphone eh ano, ba? kumbaga sa ano sa unang panahon telebabad. Ano yung sa tawag sa ano sa cellphone? Social media babad. Anong tawag doon? Cellphone Step, anong babad. tawag nyo dyan sa ano, yung mga social media, yung mahilig sa social media sa Tagalog? Yan si Step, yung kabataan eh. Anong tawag doon? Ha? Ikaw masyado. Anong tawag doon sa mga mahilig sa social media? Ay Yung mga sa app lang po yung panahon alam ko yung namin, TikTok, ganun po, Reels. ha? Social media po, pinakatawag. Social media. Social media po. Oo, mahilig sa social media. Sa panahon namin Mga noon, internet, online. online ano na. Nakapokus na eh. Oh. Sa panahon namin, telebabad. Telebabad, yun ang ano doon. Oh. So, ano pang ano nyo? Ano pa yung mga ano nyo? Comment ninyo. So, tatanungin kasi natin, ano bang mga kasalanan natin paulit-ulit na lang nang walang hinto, paulit-ulit na lang. Ganun yun. Kaya, isa sa kilala ko, yung ano, sa casino, talagang ano, minsan ina-advisean ko na, hindi nakikinig. Oo, yun ang isa. Na-addict. Oo. Na-addict sila sa Addicted na. sound and ano. Ang iba naman sa baraha, ang iba naman sa ano, kailangan tanggalin na natin 'yon kasi ang pagnanasa noon, alam mo yung pagnanasa nung ano, nung gambling, pagnanasa mong manalo, Yes, magkapera. magkapera, pero nangyayari noon, yung Easy 1,000 money. nawala pa. Kasi ganito yan eh. Alam mo sa casino, ilang tao pumupunta doon? Dami. Oh. Ay hindi, wag na lang sa casino, sa ano sa loto. Sa loto na lang. Ilang milyon ang bumibili, ilang tao ang bumibili ng loto? Yun mas marami, milyon. Mas marami. Ngayon, ilan lang yung Marami. mananalo? Sa dalawa. So yung pagnanasa nila na ano na manalo, ha? May mga tumataya 20 pesos, magkano ba yung tayaan diyan, mga kapatid? Wag niyo sabihin kasi baka mabistong tumataya kayo eh. Hindi po namin alam. Pag, pag, pag sinagot niyo to, ano yung sinabi ni Brother June, 100 pesos. Aba, alam na alam ha. Para example lang yan ha. Wala po kami alam. Hmm. So, alam ba, ganito Eh, yan ano. Example lang to ha. Ako hindi ko alam eh. Alam ba yung 100 pesos na yan, ang loto, ilang milyon tao ang tumaya. Siyempre, milyon din yun eh. Di ba? Milyon tao. Ngayon, isa lang ang mananalo mo ng jackpot. Tama ba yon? So, yung pagnanasa nilang manalo, so araw-araw yan, tumataya sa loto. Kailan ba yung bulahan? Merong once a week ba yan? O once a week? Umabot ka ng 10 years, so mayroon ka ng 1 million sana kung sinave mo. Nakuha nyo ba? So, yung pagnanasa, kaya nga minsan nga katulad sa alak, marami akong mga kamag-anak na namatay sa alak. Lalo pa yung mga Brother Mike, yung mga San Jose sa Olongapo, mga bata pa namamatay. Ha? Mga bata pa, yung mga San Jose namamatay, bata pa kasi nga nasa 50, minsan nasa 30. Meron doon na yung mga pinsan ko, yung nabutas na ang tiyan. Mhm. Oo, yun ang nakakalungkot. Kasi lalo pat yung May cancer sa uncle ko bituka. namatay. Ano, Brado John? Nagkaroon ng cancer, colon cancer.
Oo, Kulong hindi cancer lang kulong, siguro. talagang butas. Oo, nabutas Yan. ang kanilang ano, yung sikmura. Yun ang nakakalungkot doon. Kaya yung bisyo, alam niyo si Trump hindi umiinom, hindi naninigarilyo. Bakit kaya? Ano sabi niya? Si Trump, yung presidente dito sa US, hindi daw siya Mm. umiinom kasi yung kapatid niya namatay sa inumin. Batang-bata pa. Mm. Kaya simula noon ayaw niya nang uminom. Hindi siya umiinom ng alak, hindi siya naninigarilyo. Kasi nga yung Kapubya. marami siyang mga kamag-anak, kapatid niya mismo, close close ano yung close niya namatay sa alak. Ako kaya hindi rin ako umiinom noon. Ni-stop ako kasi meron akong kaibigan ano nabigo yata sa pag-ibig. Ano, sabi ko, uy, pupunta na ako ng ano, sabi niya, na frustrated siya. Sabi niya, tingnan mo ko hindi ako namamatay. Pinagmayabang pa niya. Sabi niya, tingnan mo, araw-araw umiinom ako ng ano, anong tawag doon, yung gin, yung ano, yung marka demonyo, di ba, yung gin, araw-araw. Bilog. Ah, Bilog. bilog. 4 kantos. Oo. Tsaka bilog or Cuatro Cantos, sabi niya, hindi ako ano, tingnan mo, buhay pa ako, malakas, wala akong breakfast, hindi ko alang almusal, yun na. After 5 days, namatay. Kasi ano Mm. sinunog yung baga niya, sinunog yung ano niya, nabutas yung ano niya. Ang nakakalungkot, nilibing siya, parang binalot lang sa ano, sa banig. Yun ang nakakalungkot. Yun ang isang dahilan doon. Tapos yung isa kong pampinsan, namatay din, lumubo ang tiyan. Kaya sabi ko, bakit tayo mag-ano diyan, di ba? Kaya hindi ka matutukso sa ano yung pag alam mong resulta, di ba? Dito sa Amerika maraming ganyan sa street. Bigla na lang pupulutin tapos itatapon na lang or dadalhin sa morgue, ganun. Ay ano, kilala niyo si Popoy. Mm. Yung Po, kapatid ni Brother Jerry. si Popo, Israel. yung kapatid niya, yun ang namatay sa alak. Si Sa Popoy alak namatay ba siya, yun? si Popoy pinatay siya ng ano, yung matulungin si Popoy, dito yung sa ano sa San Francisco, kilala ko yun eh. Si Popoy matulungin. Mm-mm. Matulungin siya. Kaso ang mga tinulungan niya mga kabataan, pinatay siya. Ninakaw yung mga Ah. credit card niya, tapos ginamit, pinatay siya. Mm. Ngayon, yung isang kapatid niya, kaibigan ko din kapatid niya, ano siya, dahil mahilig Sino? uminom siya, Sino? dito siya namatay sa Si Amerika, Brother. nabutas ang tiyan niya. Mm. Mm. So, yun ang mga nakakalungkot kasi pag yung ano alam niyo na sa Bible yan eh. Alam niyo saan sa Bible yon? Alam niyo ba na sa Bible yan? Brother Mike? Brother ano? Yung paglalasing. Oo, nasaan yon? Bible po kasi isa pa itong sino ba itong sa Old Dito. Testament yung nilasing niya yung father nila. Hindi, Sinuwa. meron yung ano doon, Lot. ah, Pinisang hindi magandang yung paglalasing. Si Lot, di ba, sinipingan niya yung mga anak niya dahil nilasing siya ng mga anak niya. ah, Kaya yun isang hindi magandang magandang halimbawa. Ayun, isang magandang halimbawa ng paglalasing. Yun ang isang hindi magandang halimbawa kasi pag nalasing ka, ano yung, dito sarili sa mong ama, Amerika, sarili mong anak, dito sa Amerika, ah, ah, maraming drunk driving. mm, Marami dito Active yung dito. na maraming kaso dito. Meron dito mga isang pamilya ng Pilipino dito sa pangalan nito sa may Texas yata. Namatay lahat except yung nanay kasi yung drunk driving. Tsaka dito maraming ano ah, ha? mm, Maraming namamatay dito. Ikaw hindi ka man umiinom pero kaya alam mo kaya dito mas maganda yung paggabi na, huwag ka nang lalabas kasi pag lumabas ka, meron nga dito yung nagtatrabaho ng gabi tapos sinagasaan, patay, yung mm. tumatawid lang. So ibig sabihin ang buhay napakaikli, dapat malapit tayo sa Diyos eh. Tama ba 'yon?
Kasi pag Yes. malayo to sa Diyos, sabi nga, don't leave earth without Jesus Christ. Alam ba, pag namatay tayo, saan ang punta mo? Ang tanong dyan, saan ka pupunta? Sa sementeryo, oo nga, pero after sementeryo, saan ka pupunta? Kalulung. Langit at impyerno. Ngayon tanong diyan, ang iba hindi naniniwala. Tingnan niyo sa Proverbs 31:6. Ano intindihin natin 'to? Proverbs 31:6. Tandaan niyo 'to, memory verse niyo. Proverbs, sino ba makakabasa? Buksan niyo yung Biblia niyo, Proverbs 31:6. Kaso madilim kasi tayo. Kawikaan. Maganda yan eh. Proverbs. Maganda yan. Sa Old Ang Testament yan. nilabas si Jacob. Basahin nyo. Maganda yan eh. Proverbs 31:6. Pakibasa. Sinong nakakakita niyan? Ito po, wag mong dadagdagan ang kanyang mga salita. 30 verse 6 ng Kawikaan. 31. 31, sorry. 31 31. verse 6. Magkasama yung 6 and 7 po eh. Sige, sige. Hayaan mo mag-inuman ang mga taong nawalan ng pag-asa at naghihirap ang kalooban upang makalimutan nila ang kanilang mga kasawian at kahirapan. Yan po. Alam nyo, ibig sabihin nun, inaalaw yun eh. Kasi ang mga taong papunta na sa impyerno, pabayaan mo na lang. Wala na sila magagawa eh. Ibig sabihin, dire-diretso na sila doon. Pero tayo, may pag-asa pa naman tayo, di ba? Kung wala ka ng pag-asa, kung wala ka ng Diyos, wala ka ng kaligtasan, bakit mananatili ka pa sa lupang ito? Para pa sige, bahala ka na sa buhay mo. Total, hindi ka naman nakikinig eh. May mga ganun isang ang yung ina sabi niya, anak, saan ka pupunta? Sa mga kaibigan ko, gabing-gabi na. Sabi ng ina anak, dali mo si Jesus sa puso mo, sabi ng anak. Kung kung kakasya siya dito punong-puno na kami sa sakyanan eh. Kung kakasya kami dito, sabi niya punong-puno kami para pabiro, pero yung pabiro na yun sabi niya, kung kakasya si Jesus dito, sabi nung nanay, dali mo ang Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, sa mo, mga biyahe. Kung kakasya dito sa may trunk, may trunk eh. Alam niyo ba yung trunk? 'Di ba doon nilalagay mga doon sa trunk nila, merong itlog. Yung ilang dosenang itlog doon, nakalagay doon eh. Kung kakasya dito, para bang insulto, 'di ba? Kung kakasya ang Diyos sa likod ng trunk namin, okay. Kung sa kakasya si Kristo doon, okay. Alam niyo, afterward, pagka umaga, lahat na nakasakay doon sa kotse na yun, namatay. At doon sa trunk yung itlog na yun, walang nabasag. Isipin nyo. Yung pabiro niya ng anak na lahat sila patay doon sa car. Pero yung itlog na ilang dosena doon, walang nabasag kahit isa. Kaya kasi sabi ng anak, kung sa trunk pwede siya, di doon siya. Wala nang lugar dito sa harapan. So ibig sabihin, pag kayo aalis, laging yung isama ang Diyos sa buhay nyo. Tama ba Yes. yun? Kasi Yes. ililigtas tayo ng Diyos eh. Wala naman tayong na okay, meron pa kayong dagdag mga kapatid? May tanong ba kayo? Ang buhay Yung natin mga, una-una lang eh. Brother Mike? doon po sa sinasabing sa pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. Kasi yung isang pagnanasa, katulad ng tinatawag natin na pita ng laman. Oo. Yung isang pinakamahirap na kalaban. Sa totoo lang, mandaming bumabagsak dito. Lalo pa nga po yung mga nag-abroad, yung umihiwalay sa pamilya. Oo. Talagang makikita mo. Kasi dati rin po ako nakapag-abroad sa UAE. Ngayon, nakita ko dyan yung talagang kahinaan ng tao.
Lahat ng Nangangaral klase ako sa kanila. nandun. Nakikita ko po kasi sa kanila, ito pang mga kababayan natin, mga babae, siyang dumadayo sa kampo namin. Tuwing Mm. araw ng Huwebes pa lang ng gabi kasi kinabukasan, Friday, ano na doon, yung holiday, wala silang pasok. Doon nagpupuntahan sa kampo namin at doon nakikipag-inuman. Mm. Ewan ko lang naman bakit sa sarili ko po, dahil bisita namin sila sa kwarto, inaaralan ko. Mm. Hindi ko sabi ko sa kanila, yung inaaral ko yung ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Katwiran nila, Brother Mike, tao lang po, kaya nagkakasala. Mm. Tama yun. Mga nakakatwiran. Tapos yung Katwiran iba, nila. ito Basta namang ano, isa na, may sabi nga Brother Mike pag may alak, may balak. oo po, ayun. Ay talagang nakita ko doon, ang lalakas uminom nila. Oo. Anyway, First time ko doon, nung mm. dumating ako doon, natutuwa ako kasi pagdadatingan nila, dami mga dala-dala kung ano klase ng pagkain galing sa bayan. Nasa kampo kami. Mm. Saan kang area, Brother Mike, sa UAE? Hindi Sa ba bawal Musapa, sa hindi. Bawal Saan, saan? Musapa. Musapa? Industrial. Opo, Musapa. Doon sa Abu lugar Dhabi. nila, Abu Dhabi. Brother. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Mm. Abu Dhabi. Kasi ako sa Jebel Ali ako eh. Dubai mismo. Jubel. Oo. Jebel Ali. Mm. Oo. So, sa inyo dyan, maraming tukso. Pero siguro hindi kayo matutukso magnakaw dyan. Ah, Kasi, meron Walang din. magnanakaw. alam Hindi nyo po, dito sa meron din. Amerika, yung Meron din. pagnanakaw, break-in, lalo na sa California, inaalaw eh. Mm. Wala, Oo, yung basta magnanakaw ka ng $900, pagkain. hindi tataas ng $900, hindi ka makukulong. Kaya maraming tindahan Ay, dito pwede. nagsasarado eh. Aba eh. Malaking pera na yun sa atin yung Oo, $900. oo. Kaya alam nyo, marami din mga jewelry, yung mga may-ari ng jewelry, may-ari ng mga stores, mga drugstores. May mga baril na eh. Pag pumasok sila sa jewelry, babarilin nila eh. Oo, ganun. So, hindi katulad dyan sa Saudi o sa Middle East, wala magnanakaw dyan eh. Mga ngalo niya meron, pero yung magnanakaw, allow ba rin doon yung Binibitay. ha? Hmm, Binibitay. binibitay? Hindi, ang Putulan ng magnanakaw, ulo. pinuputulan ng kamay. Wala naman po, hindi naman ganun kabigat doon Oo. sa sa So, UAE. kaya Kasi may tatanungin mga natin, oh, Di sa UAE, mabigat yung pag nagkasala ka, tuwing Biyernes, papaluin ka eh. papaluin ka. Ng latigo. Latigo yun, 50 beses yun. 50 Tuwing times. Biyernes. Talaga, ha? Mm. Hmm. Kasi may mga kasama ako doon na mga kababayan pa natin na nagnanakaw, nagtatanso. Hmm. Grabe ron kasi yung sa trabaho namin, paglabas po namin doon sa gate, hindi ka naman kakakapan ng ng security guard. Pipigilin ka lang pag alam nila kung sino yun. Nag- Pipigilin ka nila tapos pabubuksan yung yung coverall. Pagbukas ng cover yung gano'n, pipicturean ka na lang. Pulupot sa katawan na gano'n, mga tanso. Okay. Grabe. So, ano na lang mga kapatid, ganito, tanda natin yung mga kasalanan na maliit, malaki, parehas lang yan sa Yun nga Diyos. po. Yung maliit, ang nakakalungkot yung mga maliit, paulit-ulit. Mm-mm. Paulit-ulit na ginagamit. Kaya kasalanan nyo, alam mo, hindi ka nga nang bababae, pero nanloloko ka naman, di ba? Parehas pa rin. Nagpapaasa ka naman, hindi rin maganda yon. Ako, may parusa Kailangan pa din. i-stop na yun. You need to stop lahat ng tukso sa atin. Okay? Umiwas na tayo sa mga kasalanan. Kasi pag tayo namatay, ah, hindi naman tayo yung mga ngatwiran na eh.
Wala nang pangangatwiran kasi lahat ng bulok natin, lahat ng kasalanan natin, lalabas at lalabas yun. Alam niyo yung salitang we will confess to the Lord, automatic na yun eh. Napansin niyo ba yung confession? Pagharap mo sa Panginoon, halimbawa, Brother Tiope o Tiope, anak na Tiope, ha? Hindi anak ng pating ha, anak na Tiope, anong ginawa mo sa lupa? Hindi ka pwede magsinungaling. Lahat ng kasalanan mo, i-confess mo, parang automatic na yun eh. Para bang binuksan yung, kumbaga sa ano, yung binuksan yung sarili mo, lalabas na lahat yun eh. Yung nasa isip mo, lalabas na. Yung ginagawa ng kamay mo, lalabas na. Yun ang confession, automatic. Lahat ng kasalanan natin, sa ayaw mo sa gusto, lalabas at lalabas na yun. Yun ang nakakalungkot. Ngayon, kung mahilig ka sa, sabi ni James, di ba? Yung nasa natin, ano ba yung pagnanasa natin? Gusto natin, ganun. Mm. Yun, ang gusto natin. Iba yung gusto sa kailangan. Pero yung minsan nagkakasalin din tayo dahil kailangan natin eh. O bakit ka nagnakaw? Kasi wala po akong makain eh. 'Di ba? Oh. Yun na yung mga katwiran ngayon ng mga nahuhuli sa pagnanakaw eh. Oh. Bakit Yung binugbog mo mga yung snoop. ano? Bakit binugbog mo yung ano? Kasi nagnakaw siya eh. 'Di ba? Ganun lang 'yan eh. Kaya ibig Mm. sabihin nagkakasala tayo eh. O bakit meron nga ano, meron nga doon sa Cebu, merong nagnakaw ng stereo, nagnakaw ng ano, binugbog nila. Alam nyo, talagang yung mukha, talagang sabog-sabog. Pero pag tagal-tagal, namatay din eh. So, Mm. ewan ko, ano bang ano, di ba? May mga mahilig magnakaw, minsan eh, pag nahuli sila, ang iba namamatay, ang iba nabubuhay, pero pag paulit-ulit naman, ang nakakalungkot, darating ang panahon, aabutin ka rin ng ano. Yung sabi nga yung, ano, basahin mo Brother Mike, ulit yung ano, yung, last na to. Yung sabi na ang bunga, pag nagbunga, siyang ano, yung sa sinabi mo kanina, ang ganda, no? Yung nagbubunga, Brother Mike. Yung, Sa Santiago pa rin po. oo, yung, di ba yung, pag yung ano, yung pagnanasa ay nagbunga, anong Ayan. mangyayari? Ayan. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Oo. Yun, yung tuloy-tuloy yung Ulit-ulit. Narinig niyo ba yung pag- kwento ko noon? May kwento ko noon eh. Yung tungkol sa ano, sa nag-aalaga ka ng ano, ng snake. Yung snake, ano yan eh, pag maliit pa yan, hindi pa kakagat sa yun eh. Pero pag lumaki na yan, ikaw nang kakainin nun. Ganun yung kasalanan. Meron nga dito sa Amerika, mahilig sila yung ano, yung exotic na snake, yung lumalaki, anaconda. Sabi nung babae, dinala niya sa ano, sa yung veterinary, yung pet doctor. Sabi niya sa doktor, Dok, ang laki-laki ng snake ko, ayaw nang kumain. Bakit ayaw kumain to? Ang sabi ng doktor, naku, mag-ingat ka na kasi sinusukat ka niya. Kaya hindi siya kumakain eh, gusto niya niyang kumain ng mas malaking pagkain. So ibig sabihin, pinaplano pala siyang kainin. Kaya ayaw Hmm. kumain ng pinakain niya ng malaking daga, pinakain niya ng malaking yung tawag to, yung size na baboy, maliit lang yung ano. Ang sabi niya, bakit ayaw niya kumain? Yung pala sabi ng doktor, sinusukat ka na ng ano ng snake na 'yan. Kasi darating ang panahon ay ikaw ang kakainin niya. So ganun yung kasalanan. Yung kasalanan ngayon, okay, hindi ka nahuhuli, pero darating ang panahon, magbabayad ka rin. Hmm. Tama ba yun? So, iwas tayo sa kasalanan. At kung may nagkasala sa atin, wag naman nating ano, parusahan kasi yung sukat na pinarusa mo sa kanya, ganun din ang babalik sa atin. Nakuha niyo ba ibig sabihin? Yan ang kasalanan, nakakalungkot. Kumbaga sa ano, wag tayong magpatukso at wag naman tayong manukso. May mga tao nanunukso eh, para lang may mahuli.
alam mo tong taong ito natutokso sa sa 1,000, iniiwan mo pa yung 1,000 pesos diyan sa harapan niya, talaga matutokso yan. Pinapainan. Kaya naman iba gusto matukso para mambugbog. May mga ganong tao eh, 'di ba? Talagang maghanap tayo ng mabubugbog natin ngayon. Lagay tayo ng yung parang pain ba? Lagay mo na, pagkatapos ng time bubugbugin. Ano, Brother June? Ganun. Pinapainan. Ha? Pinapainan. Oo, pain. Oo. So, okay ba? Wala kayong tanong sa lesson natin? Maganda yung Brother Mike eh. Ikaw, Brother Mike, wala ka nang dagdag? Hmm? Yung pong yung pagpatuloy natin, yun nga yung pagnanasa. Kasi yung pagnanasa, marami talagang dala to eh. Oo. Talagang pagka yung pumasok ito sa puso natin, sa isipan natin, gagawa at gagawa tayo ng ng masama. Doon tayo natutuksong gumawa ng kasalanan. Mm. Pagka nagkaroon tayo ng pagnanasa, hindi lang sa pita ng laman, yun nga, yung kumisan yung sa sarili natin, gusto natin umasenso, kumisan, nakagawa tayo ng kasalanan. Ang iba nga Gusto pumapatay natin, eh, 'di ba? Pumapatay. 'Di gusto, ba ang nasa ano gusto 'yan? Nasa natin, sa First Timothy ba 'yan? yung gusto nating yumaman, nagbebenta tayo ng shabu, Mm. dala ng pagnanasa yun. Oo nga, 'yun ang isang ano doon eh. Hindi kasi alam Pag-ibig mo sa salapi. lahat lahat ng madalian, alam niyo yung salita, yung quick, yung madali ang yumaman, bumabagsak sa kasalanan at kamatayan. Halimbawa, gusto niyo mong madali ang kasarapan, ha? Mm. May lalo na yung kabataan, gusto nila yung yung pag yung pamparaos ba? Ay nagbubunga ng ng bata. Yun ang nakakalungkot doon, 'di ba? Yung quick ba, yung quick happiness, yung madali ang saya habang buhay mo namang kalungkutan. Tama ba 'yon, Brother Robert? Ha? Dalawang Robert? Ha? Ang So pagkagahama sa control pera lang, ay control lang. nagdudulot ng No. mm, Halimbawa kaya yung tukso dapat yung pagnanasa, kapahamakan. iwasan mo na yung tukso. Mm. Halimbawa, alam mo na pupunta ka dun sa lugar na yun, matutukso ka, huwag ka nang dumaan doon. Alam mo yung sa kanto diyan, merong nagiinuman diyan, alam mo na yayayain kang uminom, doon ka na dumaan sa kabilang kanto. Lumihis na. Oo. Oh. Alam mo naman na diabetic ka, tapos dadaan ka dun sa mga bakery, cake bakery o yung mga cake, ay umiiwas ka na. Ha? Tama ba yun, Brother Robert? Alam mong mahilig ka ng iwasan mo na. Ha? Ako, mahilig sa lechon, so iiwas na ako sa lechon. Ha? Magkawig pala kayo ni Oo. Brother Jim. Ngayon sabi nila, yung rice, sobra kang kumain ng rice, bawasan mo na yung rice mo or mag-ano ka na lang. Kasi yung rice bawal din sa sa diabetic, 'di ba? Ha? Pag sobrang rice, konti lang siguro. More of sugar. Anong rice yung hindi ay hindi bawal? Brown rice. Meron ding iba, meron ding halo yan. Ano na lang, memorize na lang. Memorize. Memo. Memorize. Okay na, wala kayong tanong? Sister Nora, kumusta na? Mukhang maraming cake dyan sa inyo. Okay na? O see you Monday. Sa Monday si brother ang speaker natin, sino ba to? Dan Sulit. Si Brother Jun sa katapusan yan eh. Brother 25. Jun. Oh. Uy, Tapos wala kayong tanong, okay na? 25 ako. Brother Mike, wala nang dagdag. Wala na po. Okay naman. Magandang lesson natin, James.
Basahin niyo 'yun na kayo Step, basahin niyo yung ano yung James Double James, basahin niyo 'yun. Okay. Brother Robert Puntenares and Brother Tiope. Wala yung iba no. May bagyo ba diyan? Wala. Wala Wala naman po. po naman. Wala naman. Wala naman. Wala. Mainit, medyo mainit na ngayon. Joey, hindi ko na nakikita si Joey. Kumusta na ang sitwasyon niya? Namatay yung brother niya. Ha? Brother Mike, si ano ba yung si ano ba yung ano yung anak niya pastor din, si ano yung namatay Ah, Rudy. si Rudy, oh, Rudy yung anak Labega. niya. Rudy Labega Jr. Oo, ano mo nga, Nasaan po yun? Sa Quezon. ipakiano mo sa akin. I-pass it on yung ano Opo. para ma-invite natin. Okay na? Sige. Opo. Brother June, matulog na kayo. Yes. Ano po kasi yung aming apo dumating. Oh, Ay, ang gulo-gulo talaga. oo nga. Kaya dito siya pumasok sa kwarto. Loobin ng Panginoon, gusto namin pumunta diyan sa Laguna. Ha? Ay, okay po naman. Kung Laguna ano, or gusto maraming niyo sa place. Olongapo or gusto niyo sa Rizal? Kina Brother Mike. Mhm. Ang lolobin ng Panginoon, plano pa lang 'yun, hindi pa natin 100%. Opo. Pero yung ano natin, kailangan ko yung materials niyo, tulungan niyo ako yung yung one Lord, Jesus Christ, yung one faith, hindi faith ng Islam, hindi faith ng kundi Christian faith, and one baptism, hindi yung wisik or buhos o yung kay Kristo para kasi yung baptism para nililibing mo lahat ng kasalanan mo, nililibing mo yung nakaraan mo, nililibing mo yung lahat ng dumi sa isip mo. Ganun lang 'yun. Okay na? Wala na kayong tanong? Mag-closing prayer tayo. Wala si Sister Terry, ano? Kumusta na kayo? Kasi last na ni last na chemo na ni Junjun eh. Oo, Yes. si Junjun. Sabi rin. Okay ka na, Brother Mike. Mag-closing prayer natin. Wala kayong prayer request? Ano lang, yung basta recovery ni Brother. Wala din si Oliver. No, wala si Oliver. I-continue si Oliver, tsaka si Joselito. Tapos, Si sino Lito pa? Tubig. Mirape. Brother Mike, recovery. Si Brother Mike, ang ating leader sa Pilapilay. Susunod natin. Okay. Yung hindi pa naka-schedule, i-schedule ko kayo sa next Monday sa next month. Okay? Sige, Brother Mike, i-pray mo muna. Si Junjun, number 1 muna, Junjun, the recovery. Yes. Tenora. Sige. Yes, tayo po ay may sandaling lumukot. Samahan niyo po ako sa panalangin. Ama naming nasa langit, o Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kayo nga po ang Diyos na siyang naglalang ng langit, ng lupa at lahat ng bagay na naririto. Tunay nga po, O Diyos, kamangha-mangha ang lahat ng iyong ginawa. Kung paano mo po, O Diyos, pinaghiwalay ang tubig na nasa taas at ang tubig na nasa baba at nagkaroon po ito ng kalawakan. Nagkaroon po ito ng pagitan na tinatawag nga pong kalawakan. Ama, namabasa po ito sa iyong salita. Tunay po, Diyos, ako rin po ay namangha sa iyong ginawa. Tunay nga po, Ama, makapangyarihan ka. Kaya naman po, Diyos, alam po namin na ang aming mga dinudulog sa iyo ay napakasimple lamang sa iyo para iyong gawin. Kaya patuloy po kami, O Diyos, sa pagsamba po sa iyo, pagkilala po sa iyo, paglapit po sa inyo at upang idulog ang aming mga karaingan. Subalit, inuuna po muna namin, O Diyos, ang paghingi ng tawad sa aming mga nagagawang mga kasalanan. Nawa po, Diyos, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang mga kasalanan. At ganoon din naman po, Diyos, pinatatawad din po namin ng mga taong nagkasala po sa amin. Ama, salamat po, O Diyos, sa mga biyaya, mga pagpapala na pinagkakalob mo po sa amin sa araw-araw. Sa aming mga kinakain, sa aming mga tubig na iniinom, sa aming mga sinusuot, sa aming katawan, maraming salamat po. Ama, muli po, patuloy na inilalapit po namin sa iyo, O Diyos,
para siya po ay tuluyang gumaling, si Junjun Tambal. Nawa po Diyos, patuloy mo siyang hipuin ng iyong mapagpalang kamay upang maranasan niya po ang kaginhawahan sa kanyang katawan. Nawa po Diyos, maging maayos na po ang kanyang kalusugan. Ganon din naman po Diyos, sinasama po namin sa panalangin ang kanyang mother na si Sister Teresa Tambal. Kung ano man po nasa isip niya, kung ano man po Diyos sa mga binabalak po niya, nawa po, pakitulungan mo po sila. Lalong higit sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Nawa po Diyos, pagkalumo po ito sa kanilang pamilya. Ganon din po Diyos, si Lito Tagle at ang aming pong ibang mga kapatid na may mga sakit karamdaman, si Sister Marape, nawa po Diyos. Patuloy mo po silang pagalingin. Patuloy mo po sila, O Diyos, lingapin. Nawa po Diyos, patuloy na makasama po namin sila sa iyo sa mga gawaing ganito. At yung mga kapatid po namin na kuminsan hindi po namin nakakasama, itulungan po sila sa lahat ng kanilang mga suliranin, kung ano man po ang kanilang mga problema, kung ano man po yung kanilang mga pangailangan, nawa po Diyos, may pagkaloob mo po ito sa kanila. Ama, salamat po sa patuloy na gawain ito, patuloy mo kaming inaaralan, patuloy mo ipinakikita sa amin kung paano nga po kayo ang Diyos na dapat namin kilalanin, kung paano kayo ang Diyos na dapat naming tanungin sa lahat ng bagay. Dahil kayo lang po, Diyos, ang may kakayahan na tugunin at sagutin ang mga bagay na naglalaro po sa aming isipan. Kuminsan po, Diyos, naguguluhan kami. Pero nariyan ka para ipaliwanag po ito sa amin. Salamat po, Diyos, sa pagtuturo mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, na patuloy mong inaabot at inilalagay sa aming mga puso, sa aming mga isipan, ang nais mo po sa buhay po namin ito. At ganoon din po, Diyos, ang pagkilala pa po namin sa iyo ng lubusan. Salamat po, Diyos, sa pinapakilala mo po ang iyong sarili sa amin. Ibinabahagi mo po ang nais mo po sa buhay po namin. Nais po, kaya po, Diyos, patuloy kaming lumalapit sa iyo, kaming nananangan. Patuloy po kami, O Diyos, na magsisikap para po makita ka namin ang mukhaan sa pagdating ng tamang panahon. Ama, patuloy po, Diyos, tulungan mo po kami, ang bawat isa sa amin, sa lahat ng aming mga ginagawa, sa lahat ng aming paglilingkod, pagmiministeryo po, O Diyos. Pagkalaw mo po sa amin ang katapangan, ang kayusan sa pananalita. Nawa po, Diyos, lagi kaming mapagpakumbaba, lalo po sa mga taong medyo iba po ang tingin sa amin. Nawa po, Diyos, tulungan mo po kami na maging makatwiran, tama ang aming mga sinasabi at ang aming mga ibinabahagi po sa kanila. Sabi mo nga po, Diyos, huwag kaming gumanti sa mga gumagawa sa amin ng masama. Kaya naman po, patuloy, narito po kami. Pakitulungan mo po ang bawat isa sa amin na may palagana pa ang iyong nais o ang iyong mabuting balita na nais mong ipagkaloob sa lahat ng tao. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang kadakilaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas sa gabay at patnubay ng Santong Espiritu. Amen. Hallelujah. Amen. So, paano? We'll see you Okay, sa good Monday. night. See you. Good God night bless. po. Ingat. God Thank bless you po. for the Bye-bye po. learning. Bye-bye na. Bye-bye. Okay na? Ingat Okay kayo na. dyan. We'll see you.